Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 3 na ang problema nga ni customer, hindi na smooth yung andar ng sasakyan niya. Tapos may vibration pa dito sa driver side sa harapan. Kung napanood niyo yung part 1 at part 2, pinalitan ko ito ng CVT oil dito nga sa transmission niya, pati itong transmission support dahil nga sa biyak na yung goma niyan, pinalitan ko na rin. At bago ko ibalik yung mga pinagtatanggal ko dito sa ibabaw ng transmission mga bossing dahil nga sa nagkalat yung tain ng daga, lilinisan ko muna yan. Actually, i-engine wash ko naman ito talaga. Kaya lang, mas maluwag kong malilinis ng maayos kung hindi ko nga muna ibinalik yung mga nakalagay dito sa ibabaw ng transmission. Pati yung mga tira-tirang kinain niya, nagkalat din dito sa ibabaw ng transmission. Kaya nga, bago ko simulan yung trabaho, di ba, i-sprayan ko muna ng hangin yan. Tapos, kung makikita nyo ngayon, ini-sprayan ko naman yan ng engine degreaser para yung kumapit na amoy ng tain ng daga, matanggal. Grabe nga pagbukas ko nitong hood niya, naku po, ang baho nitong makina. At nang matanggal ko na nga yung air filter housing nito, yun na, nakita ko na yung nagkalat na tain ng daga. Siya nga pala mga boss, kapag nag-spray kayo ng engine degreaser, magpalipas muna kayo ng mga 10 minutes bago nyo isprayan nitong pressure washer nyo para mapalambot niya muna yung mga dumi na kumapit nga dito sa makina nyo or dito sa transmission. Pangalawa, sa paggamit naman ng pressure washer nyo, huwag nyo naman masyadong tutukan yung mga wire, lalo na yung mga sensor, huwag yung patatamaan. Kasi nga, malakas yung pressure niyan, pwedeng masira. Kumbaga, sa pag-spray, puro pasada lang, huwag mong pipirmihan. At pag okay na, hanggat maaari, gumamit ka ng panghangin. Lalo na yung mga sensor na tinamaan, yung mga socket wire connection, dapat hanginan mo yun. Importante yun mga boss. Para sa bandang huli, wala kang magiging problema. Actually mga boss, itong pag-washing na ginagawa ko, partial lang muna yan. Dito lang muna ako sa transmission. Kasi nga, nagkalat yung tayo dyan. Kung ibinalik ko na nga yung mga nakalagay dito sa ibabaw niya, hindi ko malilinis ng maayos. At dahil sa okay na ito, nakita nyo naman, di ba, inilagay ko na itong base nitong battery niya, tapos yung mga bolt na number 12, ipinapakapit ko na yan isa-isa dito sa thread niya. Nang sa ganon, pag naipakapit ko na itong mga bolt, pwede ko nang gamitan yan ng socket wrench na number 12 para ma-final ko na nga yung higpit dito sa bawat bolt nitong base ng battery. O di ba, mga bossing, basic na basic lang kung kayo gagawa. Kaya dapat yung mga ganitong palit ng transmission support, kayo na gumawa niyan. After nyo may ilagay itong base nitong battery o itong tray niya naman, o ilapat nyo lang ng maayos tapos ipatong nyo na ngayon itong battery. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong positive terminal dito sa positive ng battery mo. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit yung box wrench sa number 10. At dahil nga sa nag-washing ka, siyempre yung mga tinakpan mo dito sa makina, tanggalin mo muna. Tsaka mo ngayon ilagay na itong bracket nitong battery. Sa paglagay naman nitong bracket, mga bossing, kung paano mo lang yan tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Meron lang naman yung dalawang nut na number 10 dito sa ibabaw. Siyempre, higpitan mo lang ng tamang higpit. Tapos, ito namang housing ng air filter. Nakita nyo naman, malinis din yan. Lahat yan mga boss, lahat ang tinanggal ko, nilinis ko yan bago ko siya ibabalik ngayon. Actually mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko yan dilinis. Kaya, pasensya na kayo, pero madali lang naman. At dahil sa nailapat ko na itong housing ng air filter, nailagay ko na rin yung 3 bolt niya na ipakapit ko na sa thread. Kung makikita nyo, gumamit na ako dyan ng socket wrench na number 10 para ma-final ko na nga yung higpit dito sa 3 bolt ng air filter housing. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo rin yung bolt na hinihigpitan ko. O di ba? Dalawa lang naman yan. Tapos dito sa labas, yung pangatlo na bolt. After nyan, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong air filter niya. Ayan siya mga bossing. Siyempre, sa paglagay niyan, ilapat nyo rin ng maayos. Pag okay na, pwede nyo na ngayon ilagay itong malinis na cover. O, di ba? Ang linis eh. Actually mga boss, hindi naman sa akin iniutos ng customer para linisin ko isa-isa itong pyesa niya. Kaya lang, nakakapanghinayang naman kasi natanggal ko na. Alangan naman na ibalik ko pa yan na marumi. Total, madali lang naman linisan yan. Huwag mo lang isiping dagdag trabaho para bago makuha ni customer itong sasakyan niya, dapat malinis itong ibabaw ng transmission, malinis itong makina, hanggat maaari itong buong sasakyan, malinis eh. Balik tayo sa trabaho mga bossing, gamit itong plier, ibuka ko itong clamp niya para matanggal ko itong inlet hose dito sa throttle body. Kasi nga mga boss, nang dinayagnos ko ito, may lumabas na fault code. At ang nakita kong pinanggagalingan ng fault code, itong throttle body niya. Pero pag ganyan mga boss na yung minor mo parang hindi siya nag-i-stable, etong throttle body lang ang ginagawa ko dyan, nililinis ko lang.
Sa pagtanggal niyan, madali lang naman. Siyempre, una sa lahat, yung mga nakakapit dito sa ibabaw ng throttle body mo, pati dito sa paligid niya, tatanggalin mo yun. After no, dito sa ibabaw ng throttle body, makikita mo na yung 3 bolt na number 10. At ayan na yung 1 bolt na tanggal ko na. Tapos, itong hose galing dito sa PCB valve niya, i-disconnect mo yan para mas makakilos ka ng maayos. After nyan, kuha ka ng plier, dito sa coolant hose mo, meron siyang clamp. Ilis mo yun para matanggal mo itong 2 coolant hose dito sa throttle body. Ayan na yung unang hose at ito naman yung pangalawang hose. O di ba, natanggal ko na. Gamit ka na ulit ngayon ng socket wrench mo na number 10. Tanggalin mo itong pangalawang bolt dito sa throttle body. Ayan. Tapos, meron pang isa mga bossing sa may gilid niya. Ayan o, yung tinatanggal ko. Ayan na ngayon yung pangatlong bolt na tatanggalin mo dito sa throttle body. At dahil sa okay na, pwede mo na ngayon iangat itong throttle body mo. Ayan o, syempre dahan-dahanin mo sa pag-angat. Tsaka mo ngayon hugutin itong socket wire or connector na nakalagay dito sa throttle body mo. May ipipress ka dyan, tsaka mo hilahin paangat itong connector niya. O, kita nyo, di ba? Natanggal nyo na ngayon itong throttle body. Ayun ba naman mga bossing, ipapagawa nyo pa sa mekaniko, kayang-kaya nyo na yan. At kung makikita nyo dito sa throttle plate niya, nakita nyo yung kulay itim mga boss, kaya hindi nagsasara ng maayos itong throttle plate At yung minor niya nagluloko dahil nga sa yung carbon na tumigas dyan, nakaharang dito sa throttle plate. Kaya hindi nagsasara ng maayos itong throttle plate. Siya nga pala mga bossing, hindi ko naman kayo pinipilit na kayo ang gumawa ng sasakyan nyo. Kung gusto niya lang naman. Kasi mamaya may mag-comment yan. Ikaw, trabaho mo yan kaya madali sa'yo O diba? May mga ganong comment Pero hindi niya iniisip, pagmamahal pa lang naman yung matuto kayo gumawa ng sasakyan nyo. Pero kung ayaw nyo naman, di yung makakuha lang kayo ng idea kung paano ko yung ginagawa, sapat na yon. At maraming salamat sa inyo mga bossing. Punta na ako dito sa ginagawa ko. Sa paglinis yan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Ini-sprayan ko lang naman yan itong throttle body cleaner. Tapos pag lumambot na yung carbon na tumigas, gamitan nyo siya ng tape brush. Makakatulong yan para mas mabilis yung matanggal yung mga tumigas na carbon dito sa throttle body nyo. Siyempre naman, sasamahan nyo rin ang pag-iingat. Baka mamaya may tulak nyo ng toothbrush itong throttle plate niya, masira yung mechanism. Wala naman kasi yung cable na pwede mong i-close open itong throttle plate. Kaya samahan nyo lang ng pag-iingat. Total sa paglinis naman na ginagawa ko, nakita nyo naman, di ba? Napaka-basic lang, kayang-kaya nyo. Basta ang importante dyan sa paglilinis na ginagawa nyo, matanggal yung mga tumigas na carbon dito sa gilid ng throttle plate. Para pag inapakan nyo yung gas pedal, walang nakaharang na dumi. Pag nag-open itong throttle plate niya, o tignan nyo mga boss, ganun-ganun lang. Malinis na itong throttle body ni customer. Kaya gamit itong supply ko, magandang klase yan mga bossing. Ayan yung blower ko na ginagamit ko sa pang-change oil o kaya pampatuyo ko dito sa throttle body, etc. At pag okay na, tuyo na itong throttle body, o pwede ko na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Nakita nyo naman, di ba? Malinis na. Pero bago ko ibalik yan dito sa intake manifold niya, syempre yung gasket, linisan nyo muna. Sa pagtanggal yan mga boss, iangat nyo lang. Tapos, gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo itong loob ng intake manifold mo. Kung saan lang yung maaabot, okay lang yun. Tsaka mo ngayon, ibalik na itong gasket niya. Sa pagbalik niyan, mga bossing, meron siyang guide. Siyempre, ilapat nyo ng maayos yan. Pag okay na, ilapit ko muna itong camera mga boss para makita nyo itong itinuturo ng daliri ko. Dito nyo itutusok yung throttle body. Ayan o, itinuturo ng daliri ko. Yan o, dyan siya itutusok dapat nakasentro yan mga bossing para sigurado kayo na pag nilagay nyo yung throttle body, lalapat siya ng maayos dito sa gasket. O ituro ko naman dito sa throttle body. Ayan o, yung butas na yan, dalawa yan mga boss, yung tinuro ko. Ayan yung pinaka-guide mo na ipapasok mo itong tinuturo ng daliri ko dyan sa butas na yan ng throttle body. O ilagay ko na yan mga bossing, hawiin nyo itong hose, tapos habang ibinababa nyo itong throttle body, kinakapaan nyo ngayon itong butas ng throttle body sa ilalim para may i-guide nyo siya at na may itusok nyo siya ng maayos nang sa ganun lumapat itong throttle body. O diba ganun lang naman. At pag lumapat na, pwede mo na ngayon ilagay itong 1 bolt na number 10 tsaka mo ngayon higpitan yan. Pero alali lang muna sa paghigpit, wag mo muna ipa-final. Tapos ilagay mo na ngayon itong pangalawang bolt niya. Ayun, after nyan, alali lang ulit sa paghigpit. Gaya nga ng sinabi ko, wag mo munang ipa-final, tsaka mo ngayon kapain itong throttle body mo, yung ilalim niya, kung lumapat siya dito sa intake manifold.
At kung sa palagay mo okay naman yung pagkakalapat niya, isunod mo na sa ilalagay itong connector sa throttle body. Pag nag-lock na siya, iayos mo na ngayon itong hose ng PCB valve mo. Meron siyang holder na naka-bracket nga yan dito sa throttle body. Ayan mga boss, oh. Bali nakapatong yan sa ibabaw eh. Bago mo ilagay yung pangatlong bolt na number 10, kailangan nakalapat ng maayos yan. Basta lagi nyo lang naman tatandaan mga boss, lahat ng mga nakakonect dito sa gilid ng throttle body nyo, importante na maibalik nyo rin yun ng maayos. Kaya dapat hindi kayo makakalimutin. Ito na mga boss, ilagay ko na itong pangatlong bolt dito sa ibabaw ng throttle body. Kung makikita nyo, ipinapakapit ko na yan sa trig niya. At pag okay na, pwede ka na ngayon gumamit ng socket wrench mo na number 10 para mahigpitan mo na rin yan. Tapos itong holder ng wire na meron siyang bolt na number 10 na nakabracket dito sa throttle body, higpitan mo na rin. At pag okay na, gamit ka ulit ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na nga yung higpit dito sa 3 bolt sa ibabaw ng throttle body mo. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit mo ng mga bolt dito sa throttle body, pwede mo na ngayon ilagay itong 2 coolant hose dito sa throttle body, tapos gamit ka ng plier para mailagay mo yung bawat clamp nitong coolant hose mo. Nang sa ganun, maipit niya na yan. Siyempre naman, siguraduhin yung maayos yung pagkakalagay mo ng clamp dito sa coolant hose para wala siyang leak. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose. Siyempre, may clamp yan, di ba? Gamit itong plier, ipitin mo itong clamp para bumuka yan. Nang sa ganun, maidiin mo itong inlet hose na pag lumapat na siya sa throttle body, bitawan mo na itong clamp para maipit niya na itong hose dito sa throttle body. After nyan, ilagay mo na itong nakakonect dito sa inlet hose mo. Tapos, ito namang post sa PCB valve, i-connect mo na rin yan. At kung sa palagay mo, wala ka nang nakalimutan na nakakonect dito sa throttle body mo, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose. Siyempre, unahin mong i-connect yan dito sa cover ng air filter mo. Tapos, papunta naman yung kabilang dulo niyan sa throttle body. Kaya lang mga boss, pasensya muna. Mahaba pa talaga itong video. Pakiabangan na lang ito sa part 4. At sana lang sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayong nakakakuha ng idea. Nang sa ganun, hindi na kayo napapagastos ng malaki. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat sa panonood.